Blessed morning po sa ating lahat at lalong higit sa ating Diyos sa buhay. Maging sa mga kasama po natin na nanonood via live stream, isang maganda at pinagpalang umaga po. Amen. So, bigyan nga po natin ng pinaka-the best sa palakpakang Lord sa umagang ito. Amen. So, tunay nga po na napakabuti ng Lord dahil ngayon po ay nasa buwan na po tayo ng April at nakakatatlong buwan na po tayo sa taon ng 2025 na nandoon po na patuloy na nananatiling mabuti at tapat sa atin ng Diyos sa buhay. Amen. Tunay nga po na magbago-bago man ang panahon, mag-iba-iba man ang sitwasyon, mananatiling tapat at sapat po ang Lord sa ating mga buhay. Amen po ba doon? Amen. Amen. So tunay nga po na sabihin nyo nga po sa katabi nyo, pinagpala ka kapatid. Amen. Dahil pinili po natin na magpunta sa sambahan ng Lord sa umagang ito. Mas pinili po natin na nasambahin siya at papurihan siya sa umagang ito. Amen po ba doon? Amen. So, kaya po sa umagang ito, tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama po nating papurihan at dakilain ng Lord sa umagang ito at pangungunahan po tayo ni Sister Arceli Calma at ng opening prayer. So Jesus, this morning, oh God, we want to thank you, oh Jesus, for everything, oh God, that you've given us, oh Jesus. And Lord, this place, oh God, overflow your blessing, oh Jesus. Hallelujah. Yes, oh Jesus, fill in this place, oh God. Hallelujah. Jesus, hallelujah. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory and creation now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Oh, nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great,
silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you were raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names, and that could not hold you, the veil tore before you. Silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you were raised to life again. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Oh, nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Oh, nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Oh, nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Sweet Jesus. Tayo po'y manalangin. Dakila't makapangyarihang Diyos, sa umagang ito, kami Panginoon ay nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon sa kabutihan mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa unang quarter ng taon na ito, Panginoon, na ikaw Lord ang siyang nag-ingat, naggabay, promotekta, at higit sa lahat, Lord, nagpala sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang ito. Tunay nga, Lord, na kami, Panginoon, ay napaka-bless dahil kami, Panginoon, ay nagising sa araw na ito upang, Lord, makita pa, Panginoon, yung kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, kami ay naririto. Marami man pong mga gawain, maraming mga problema, pagsubok na pinagdaraanan. Pero Lord, kami Panginoon ay pinagtagumpay mo. Dahil mas mahalaga Panginoon ang araw na ito, na kami Panginoon ay makapagpuri at makapagsamba sa iyo Panginoon. Ano man yung mga problema namin, ano man yung mga gawain at pagsubok Panginoon, ito'y mayayari namin Panginoon dahil kasama ka po namin Lord. Sa oras na ito Lord, tinataas po namin ang aming gawain sa araw na ito. Ikaw, Lord, ang manguna, lalong-lalo, Panginoon, sa mga itatayo mo po dito sa harapan, yung magbabahagi, Panginoon, ng iyong salita. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na naririto.
na handa, Panginoon, na makinig, handang sumunod at magtapat sa iyo, Panginoon. And Lord, dalangin din po namin, Panginoon, ang aming bansa na manatili, Panginoon, yung kapayapaan, Panginoon. Sa mga namamahala, Panginoon, ikaw, Lord, ang magbigay po sa kanila ng wisdom and knowledge, Panginoon, upang patakbuhin ang pamahalaan ng naaayon sa iyo, Panginoon. And Lord, tinataas din po namin, Panginoon, ang mga church leaders, hindi lamang po dito sa aming bahay sambahan, kundi Lord, sa buong Pilipinas, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, mightily upang maihayag, Panginoon, yung mga salita mo na dapat pong marinig ng bawat Pilipino at bawat tao, Panginoon, dito sa mundo, Panginoon. And Lord, patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang kanilang mga buhay dahil, Lord, yung utos mo po sa kanila ay magagawa po nila, Panginoon. And sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko din ang mga kapatiran po namin na wala pa. Remind them, Panginoon, na ang araw ng linggo ay araw para sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, dalangin din namin, Panginoon, yung mga kasamahan po namin, mga kapatiran naming may karamdaman, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magpagaling po sa kanila, Panginoon. May mga nalulungkot, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming kasiyahan, Panginoon. May pagkukulang man, Panginoon, ikaw ang aming nagpo-provide, Panginoon, ng mga pangangailangan po namin. Kaya ang gagawin lang namin, Panginoon, ay sumunod, magtapat at patuloy na maglingkod, Panginoon, sa iyo. Marami mga hadlang, Panginoon, pero Lord, mananatili, Panginoon, na ikaw at ikaw, Panginoon, ang aming sasambahin. Wala na pong iba, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, dalangin namin ang aming gawain na pangunahan mo, Panginoon, at ganun din, Panginoon, sa mga gagamitin mo, Lord God. And alam ko, Panginoon, yung mga panalangin po namin na bit namin ngayon, Panginoon, ay nakikita mo, Panginoon. And Lord, paglabas namin sa bahay-sambahang ito, ang mga panalangin namin ay may katugunan na, Panginoon. Dahil, Lord, wala ka pong binibigo na mga anak mo na naglilingkod, sumusunod at nagtatapat sa iyo, Panginoon. Kaya ang lahat po ng papuri, lahat po ng pasasalamat, Panginoon, ay binabalik namin sa pinakadakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen! Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen! Bigyan nga po natin ng isang pinaka-the best na palakpak ang ating Diyos. Hallelujah! Tayo'y patuloy na magsaya dahil tulad ng mga agila, tayo'y hindi mapapagod na magpuri at umawit sa Kanya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ng Kaniyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan ko at kalungkutan ay tinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Tayo'y malaya, malaya, malayang malayang malaya. Malaya,
malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Sa mga kapatid, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihinang. Tulad ng mga agila, tulad ng mga agila,
Lord. Hallelujah, Jesus. Let's continue to worship and praise the Lord, O God. Tunay nga, O Diyos, na sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon, Ikaw lamang ang aming hinahanap, Panginoon. At sa iyo lamang namin natatagpuan yung tunay, Panginoon, na kapayapaan, kagalakan, Panginoon, at katagumpayan. Kaya't sa oras na ito, Panginoon, we are desperate, Panginoon, for you, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, O God. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, O God. Yes, Jesus. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Oh, this is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. And we're desperate for you, Jesus. And I'm lost without you. Yes, oh Lord, we're desperate for you. And I'm desperate for you. And
And I'm lost without you. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name, oh God, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands
the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear people sing. Hear people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear people sing. Hear people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Jesus. Patuloy ka po namin, O Diyos, na pinaparangalan, itinataas sa aming mga buhay. Tunay nga po yung aming hininga, lakas ay nanggagaling lamang po sa inyo. Salamat dahil nabubuhay pa kami sa mundong ito. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba. At kayo po may hawak na aming kinabukasan, O Diyos. Lord, katagpuin niyo po palagi kami sa tuwing kami magtitipon dito. Yung mga nasa tahanan, yung mga nasa ibang bansa. Ang inyo po lamang mga salita ang aming tanging panghahawakan sa mga panahong ito. Kami po yung instrumento lamang po ninyo. Ang lahat ng aming mga talento at kakayanan galing lamang po sa inyo. Kaya kami po yung nagpapakumbaba at samahan nyo kami muli ngayong umaga. Bigyan nyo po ng liwanag yung aming patutunguhan sa pamamagitan ng inyong salita. Sa aming mga pagpapasya, sa aming mga desisyon, gabayan nyo kami palagi. At salamat po sa favor. Salamat sa answered prayer. Salamat sa kalayaan, salamat sa kaligtasan, salamat sa kagalingan. Salamat sa anointing ng undistracted prayer sa aming buhay. Salamat sa gift of faith. Thank you po. Hindi lamang kami. Yung mga anak mo sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Ang lahat ng Pilipino, lahat ng tao ay mahal mo. Gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Binigay mo ang kaisa-isa mong anak na sa Jesus upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa kapayapaan. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Sabihin niyo po sa inyo pong katabi, salamat sa Lord, naririto ka. Amen. So, purihin po ang Panginoon at salamat po dahil ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng lakas at may magandang plano pa siya sa ating buhay kaya buhay pa tayo. Sa pong pribilehiyo na nakakalakad tayo, nakakahinga, nakakakita. Amen? At
siyempre, ang lugar na ligtas ay pag tayo po ay nasa ilalim po ng kanyang kalooban. Amen? So, glory to God. At salamat din po sa inyong patuloy na pag-share dito po sa kayo po naririto, maging mga nasa Pilipinas, sa ibang bansa. At hindi man tayo nakakapunta sa iba-ibang lugar. Pero sa pamamagitan po ng ating pag-share, mas marami po ang naaabot. Dahil sa panahon pong ito, ang kailangan talaga ng tao ay salita po ng Diyos. Para safe tayo. Amen. Sabihin mo siyang katabi, para safe tayo. Amen. So, glory to God. So, ito po yung topic natin ngayong umaga. Sabi po diyan ay divine decision. Ano ho? Mahalaga po kasi yung makalangit na pagpapasya. Ano ho? Makalangit. Amen. Sabihin mo siyang katabi, makalangit. Amen. So, ang makalangit pong pagpapasya ay nanggagaling lamang po yan sa salita po ng Diyos. Sabi po rito, life is a never-ending series of choices. Amen. Ang buhay daw natin ay walang katapusang pagpili. Amen. Pagpapasya. Habang tayo narito sa lupa, kahit sa mga simpleng bagay, ano ba yung kakainin ko ngayon? Ano bang kurso yung aking kukunin ngayon? Saan ako titira? Ano nga kayo susuot? Diba? Sino mapapangasawa ko? Ano ang bibilhin kong sasakyan? O saan bansa ako pupunta? So maraming bagay, lahat po yan ay sa pamamagitan ng ating pagpapasya. Amen? At dito po sa Deuteronomy, chapter 30, verse 19. Sabi po rito sa Deuteronomy 30, verse 19. Sabi po ni Moises, ang sumulat po ng Deuteronomy ay si Moises. Sabi niya po dito, Deuteronomy 30 verse 19, sabi niya dito ay, saksi ko ang langit at ang lupa, na ngayoy inilalahat ko sa inyo, ang buhay o kamatayan, o ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. So, lagi tayo may pagpipilian. Sabi po rito, buhay, kamatayan, pagpapala o sumpa. So, gusto rin po ng Diyos na makapag-iwan tayo ng magandang legacy doon sa mga susunod na henerasyon, sa ating mga anak at apo, na magkaroon tayo ng makalangit na pagpapasya. Kasi sa totoo naman, hindi lahat ng pagpapasya natin ay makalangit. Amen? Minsan ay bukso lang ng damdamin dahil naiinip na tayo. Minsan nagmamadali tayo. So, bukso ng sarili nating emotion. Amen? So, sabi dito, how to have divine decision. Paano ba tayo magkakaroon ng makalangit na pagpapasya? Number 1. Sabi po dyan ay, be silent and listen to the Word of God. So, napaka-basic nito. Hindi tayo makaalis-alis sa salita ng Diyos. Di ba, lagi nating nadidiinan to. So, makikita natin dito sa verse natin babasahin na may dalawang karakter dito sa Biblia na napakahalaga ng ginawa nilang pagpili. Amen? Sabi po rito, basahin natin sa Lucas 10:38-39. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan nina Marta at ng kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo.
Ito po ay si Maria. Ang istorya po nito ay pagpasok ng Panginoon Hesus at ang kanyang mga alagad. Si Maria ay umupo agad, nanahimik siya. Amen? Kaya nga, be silent and listen to the word of God. At iniintay niya yung salitang lalabas sa bibig ng Panginoon Hesus. At ito naman si Marta, wala naman masama doon kay Marta na naghahanda ng siguro merienda. Amen? Normal naman yan sa atin pag may bisita. Agad hahanap tayo ng pamimerienda. So, ano ba ang pagkakaiba ng dalawa? No? Hindi naman masamang maghanda ng merienda pero pagdating kasi dito sa verse 42, ang sabi po ng Panginoon Hesus, Lucas 10:42, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalsin sa kanya. Ano bang pagkakaiba ng dalawa? Pagkakaiba ni Maria at ni Marta. Si Maria nanahimik. Umupo agad Ang problema ni Marta, hindi masamang maghanda ng merienda. Ang problema ni Marta, mareklamo. Amen? Sa totoo, kaya naman pumunta doon ang Panginoon Hesus at mga alagad, hindi naman para makimerienda Amen? Hindi para makitanghalian Talagang intentional, may gustong sabihin ng Panginoon Hesus sa kanilang magkapatid. Ang problema nito si Marta ay gumagawa siya, ay mareklamo siya. Sabi niya sa Panginoon Hesus, Panginoon, babaliwalain ba ninyo na hindi ako tinutulungan ng kapatid kong si Maria? Pero sinagot siya ng Panginoong Hesus, Marta, Marta, nababalisa ka. At pinili ni Maria kung ano talaga ang mahalaga. Walang kapayapaan si Marta. Amen? Sabi rito, ang isang taong alam kung ano talaga ang mahalaga ay payapa. Amen? Sa iyo siyang katabi, napakapayapa mo ngayong umaga. Amen? So, kasi nakikinig po tayo ng salita ng Diyos. Si Marta, walang kapayapaan, nagsusumbong nga Amen? Di ba yung mga tao na walang kapayapaan ay palasumbong? Amen? Ginigit-git ako sa daan. Hahabulin ko siya. Amen? Kaya, di ba, sa lansangan, pagka kaunting git-gitan ay marami na nagre-reklamo. Normal naman sa daan yan. Hindi mo alam, baka kaya nagit-git, nagmamadali. Baka may karga na manganganak. Amen? Naranasan ko po yan yung minsan ang bilis ko kasi meron akong kargang manganganak At yung mga motor talaga, naka-hazard naman ako. Hello? Kaya nga po, kagaya ni Marta, nababalisa. At alam niyo po, pagka nagdesisyon tayo ng emotional tayo, ay minsan doon nagkakamali. Minsan pagka nagmamadali. Amen? So, magandang gawin, stop muna. Amen? Hello? Sabihin mo sa katabi, stop muna. Sabi po rito, ang taong matalino ay marunong manahimik. Hello?
Kasi powerful po yung pananahimik eh. Kasi hindi ka nanahimik, hindi ka muna umistop. Pwede mo namang palampasin. Amen? Hindi kahinaan ng isang lalaki yung manahimik ka. Amen? At walang kailangan tayo patunayan. Amen? Kaya minsan, nauuwi sa hindi maganda, ano ho. Lagi nyo narinig sa akin yung tatlo, di ba? Ingat. Ingat. Iwas. Iwan. Para sa kapayapaan, huwag mo nang habulin. Para nakukuha nyo yung sinasabi ko, ha? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi doon sa bugso ng damdamin, baka may kasunod doon na mangyayari na hindi maganda. Sa panahon na dapat ay napagtiisan mo, naging mapayapa ka, ang kinahantungan ay mabigat at minsan humahantong sa kamatayan. Amen? Dahil sa sumbong. Amen? Hello? Dahil marami kami, barkada kami. Kasi, alam niyo po, sa Biblia, ang trabaho talaga ni Satanas, mag-provoke. Sabi mo sa katabi, mag-provoke. Naalala niyo nung pinoprovoke ni Satanas ang Panginoon Jesus? Di ba ikaw ang anak ng Diyos? Amen? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Parang tinuturoan ni Satanas Jesus na magmalaki. Di ba sabi ng salita ng Diyos, pag tumalong ka sa tuktok ng templong ito, ng building na ito, magpapadala siya ng anghel. Si Satanas ang trabaho niya magpurubok. Parang gagatungan ka. Amen? Para magalit ka, bumigay ka. Amen? So, dapat sana ay isipin ng mga, lalo na yung mga nagbibiyahe na may pamilya pa tayong, may nag-iintay pa sa ating pamilya. Amen? At, siyempre, isa na ang buhay. Isa na ang buhay. Sabi mo sa katabi, isa na ang buhay. Pagka nakalbit mo ng gatilyo, wala na. Split seconds yun. Kasi sa mundong ito, punong-puno ng nagpo-provoke eh. Yung bang gusto mong manahimik, may nanggagatong naman. Ngayon, ang point laan dito, kailangan saturated tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga, number 1, sabi doon, be silent. And listen to the Word of God. Bago tayo magdesisyon, yan, sabi dyan, dapat isipin natin ito palagi, yung tatlo. Ito pang pagpapasya ko, ito bang desisyon ko, ito ba ay batay sa salita ng Diyos? Number 1. Inaaprubahan ba ito ng salita ng Diyos? Ay, napakahalaga po ng devotion eh. Sabi mo sa katabi, devotion. Kasi armas natin yun eh. Pagka may devotion ka, yun na yung protection mo eh. Amen? Halimbawa, ikaw gusto mo na magalit, nabasa mo sa Mateo 5:5, mapalad ang mapagpakumbaba. Amen? Matatamo nila ang pangako ng Diyos, di ligtas ka na. Amen? Hello? Pangatlo, sabi po rito, dinidepensa ba ito ng salita ng Diyos? Yung gagawin natin desisyon, dinidepensa ba ito ng salita ng Diyos? Amen? So, mahalaga po sa ating pagpapasya, laging nakabatay sa salita ng Diyos. Ano? Sabi dito, ang pinakamatibay na sukatan
ng tama at mali ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? Uulitin ko, ang pinakamatibay na sukatan ng tama at mali ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Paano natin malalaman ang tama at mali kung wala naman tayong alam sa salita ng Diyos? Hello? Ngayon pa naman, di ba? Ang daming mga vlogger, ang daming mga iba-ibang opinion ng tao. Kung wala ka ng salita ng Diyos, pwede kang ma-impluwensyahan mo. Amen? Hello? Ngayon, meron tayong salita ng Diyos. Example ng salita ng Diyos, halimbawa, sabi sa Exodo 20:13, ang sabi doon, huwag kang papatay. Oh. At least, hindi ka papatay. Sabi mo sa katabi, huwag kang papatay. Kasi siyempre, pag pumatay ka, sigurado makukulong ka. Amen? Kahit pa sabihin mo na self-defense lang ang ginawa mo, nakapatay ka pa rin. Amen? Kahit pa sabihin mo na marami kang ginawang maganda, ay binangga mo yung salita ng Diyos eh. Lalabas na sumuway ka pa rin salita ng Diyos, makukulong ka pa rin. Amen? Alam niyo po, hindi lang ang batas yan ng gobyerno, batas po ng Diyos yan. Hello? Dahil ang Diyos ay bumubuhay, hindi siya pumapatay. Amen? Sabi ng Exodo 20:14, huwag kang mangangalunya. Huwag kang mangangalunya. Amen? Huwag kang magnanasa sa asawa ng may asawa. Hello? Kasi po, kaya nga tayo ay tinawag na Christian believer, mananampalataya. Ang buhay natin ay nakabase sa salita ng Diyos. Amen? Ang sabi sa Exodo 20:15, huwag kang magnanakaw. Amen. Wala naman po magnanakaw dito. Sa ibang bansa meron. Amen? Hello? Ang ating pong, ang punto dito, salita ng Diyos. Pag nagdesisyon tayo, hindi lang ang sasabi-sabi ng tao. Amen? Sabi mo sa katabi, hindi lang ang sasabi-sabi ng tao. Para safe. Amen? Sabi dito sa awit 119, 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan. Liwanag na tumatanglaw. Amen? Pagka saturated tayo ng salita ng Diyos, hindi tayo mabubudol. Sabihin mo sa katabi, hindi ka mabubudol. Kasi mag-ooperate sa atin ang discernment spirit. Hindi yung palakpak lang tayo ng palakpak. Hindi lang yung hanga lang tayo na hanga sa tao. Hello? Alam niyo po, may tinatawag kasing perfect will At may tinatawag ding permissive will. Ang gusto po ng Diyos, yung nakalagay dito sa Roma 12:2 sa atin. Sabi po rito sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ito po yung perfect will ng Diyos. Pag sinabi naman permissive will, ito yung gusto ng tao Ipipilit kahit pumatay. Amen? Kahit kontrolin niya ang mga tao, pakuha na ang niya ang gusto niya. Amen? Pero ang permissive will po, pinagsisisihan yan sa bandang huli. Pag sinabing permissive will, ito yung ipinipilit ng tao. Amen? Yun ang gusto niya mangyari Kaya na may consequence yun.
Sa mga anak ng Diyos, perfect will ang hanapin natin. So, yung isang katabi, perfect will. Kasi yung perfect will, payapa yun. Amen? Kasi back up ka ng langit. Sabi mo sa katabi, back up ka ng langit. Pagtatanggol ka ng langit, kahit may pagsubok ka, nagtitiis ka, pero alam mo na yung ginagawa mo ay kalooban ng Diyos. Amen? May protection tayo. Amen? Glory to God. So, yun lang naman, no? Yung number 1 na be silent and listen to the Word of God. Amen? Kung sana, umiwas na lang sana, di magpapasko pa, magbabagong taon pa. Sana hinayaan na lang na mauna na. Sige, mauna ka na. Amen? Dito na lang ako, mananahimik ako. Amen? Hello? So, isa lang ating buhay at kailangan talaga ay number 1, be silent and listen to the Word of God. Sabi ng Panginoon Jesus, pinili ni Maria kung ano ang mahalaga at ito'y hindi aalsin sa Kanya. Hindi naman masama magmarta, pero magmaria muna. Kailangan din naman natin na magtrabaho, kailangan din natin na mag-aral, umayo. Pero number 1, makinig muna. Amen? Bago lumabas ng bahay, para sigurado tayo sa ating gagawin. Number 2, we need, para makapag-decision tayo ng makalangit na pagpapasya, ang sabi po rito, we need the advice of godly man. Alam niyo po, yung bianan ni Moises, high priest yun Makadiyos yun, si Jethro. Pag binasa po natin itong Exodus 18:19-21, kasi nung time na ito, napakarami na pong Israelita. From Egypt, nakalabas sila, dumami ng dumami. Milyon na ang Israelita. At si Moises, inaabot ng hapon. Siya po yung, ang daming problema ng Israelita. Kinakounsel niya yun, isa-isa na. Ay nakita po ni Jethro na gabi na. At hindi pa tapos yung trabaho ni Moises. So sabi po ni Jethro kay Moises, kasi sabi niya, pinahihirapan mo yung sarili mo Pinahihirapan mo. Sabi ni Jethro kay Moises, biyanan niya po ito, Sabi po ni Jethro, pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa Kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin. Ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ito yung keyword. Ito yung payo. Kasi ito po yung pagpili. Sabi po rito sa verse 21. Amen. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayanan. Amen? May takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 5-50 at 10-10. So, dito po, biblical to, tama-tama, malapit na po yung election. Napakaganda po ng verse na ito. Amen? Yung batayan ng Diyos. Batayan ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ako, kailangan ko i-touch to. Pag ang tanong niyo po sa akin, ay sino ba ang ating iboboto, Brother Louie? Hindi ko po sasagutin yan. Amen? Baguhin niyo po ang tanong, paano ba tayo bumoto? Amen? Hello? Na-mention ko na ito nakaraan Mas mahalaga po ang itanong natin, paano ba bumoto?
Hello? Yun po ang tama eh. At ang ating batayan ay salita ng Diyos. Hindi kayo diniktahan ng tao, ni naman, wala nag-impluensya sa inyo. Mismong ang salita ng Diyos. Hello? Di ba sabi po ni Jethro kay Moises, ngunit pumili ka ng mga taong may kakayanan. May takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Amen? So, sabi ko sa inyo, ini-educate ko kayo. Pero wala akong babanggitin sa inyo. Pangalan, epelyedo ng tao. Kayo po ang magpapasya. Sabi mo sa katabi, ikaw ang magpapasya. Amen? Hello? Ang sabi dito, number 1, yan. Nandyan yan anak, ano. Hanapin mo sa mga kandidato, number 1, may kakayanan. Yan. Hello? Hindi po sapat yung sikat lang. Hindi sapat din yung mayaman lang. Biblical to, ha? Tandaan nyo, Exodus 18:21. May kakayanan. Sabi mo sa katabi, may kakayanan. Number 2, sabi po doon, advice. Siyempre, ang maidadagdag ko sa inyo, advice lang. Amen? Sabi po ni Jethro kay Moises, may takot sa Diyos. Siyempre, iba pagka may takot sa Diyos. Hindi pa simuno ng karahasan at pagpatay. Amen? Anong legacy ang matatanggap ng mga anak nyo at apo? Pag ganyan ang mga mamumuno. Amen? Hindi pasimuno sa smuggling. Amen? Siyempre, hindi drug lord. Gusto nyo ba maging drug addict po ang mga anak nyo? Apo? Kaya kailangan talaga, ang Pilipino, madaling mabudol kasi walang salita ng Diyos. At kahit sapol po, nung sapol hindi po ako pumapalakpak. Pagka sama-sama, hindi po ako pumapalakpak. Kasi ko, nag-ooperate po sa atin ang discernment spirit. Hindi tayo basta Kristiyano. Kasi hindi po lahat ng Kristiyano, alam ang salita ng Diyos, may pumapalakpak nga po sa masama eh. Amen? Hello? Ito'y dagdag kaalaman. Wala akong ini-endorso sa inyo na epelyedo. Hanapin nyo ang salita ng Diyos. Ang Diyos, ang salita ng Diyos, yun ang magko-confirm sa inyo. Kailangan natin ng confirmation. Sabihin mo sa katabi, kailangan ng confirmation. Number 3, mapagkakatiwalaan. Ibig sabihin, tapat. Walang bahid ng corruption. Hello? Pang-apat, hindi nasusuhulan. Ibig sabihin, may integridad. Sabihin mo sa katabi, may integridad. Kasi pagka po mo muna nasusuhulan, hindi mo alam yung bayang sinilangan mo, nakasangla na pala. Amen? Alam niyo po, binubuksan, sana matuto po ang mga Pilipino magbasa ng salita ng Diyos. Hindi sa mga vlogger, hindi kung sinong tao ma-impluensya, hindi dahil may utang na loob ka, basahin mo ang salita ng Diyos. At yun naman po may isi-share ko sa inyo. Hinuulit ko po, hindi ko kayo tinuturoan kung sino ang inyo iboboto. Tinuturoan ko kayo kung paano kayo boboto. Ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kayo po ang magkapasya. Amen? Si Jesus Christ ba humingi ng advice sa Ama? Humingi po si Jesus Christ ng advice sa Ama. Nung pipiliin niya yung mga alagad. Nung pipili siya ng 12, humingi siya ng advice sa Ama. Nasa Biblia ba yan? Basahin natin ang Lucas 6:12-13. Alam niyo po, bago pumili ang Panginoon Hesus ng 12 agad, humingi siya ng advice sa Ama.
Sabi mo siya katabi, humingi siya ng advice sa Ama. Kahit si Jesus ay punong-puno ng wisdom, hindi agad siya nagdesisyon. Lumapit muna siya sa Ama. Sa panahong ito, nanalangin muna. Amen? Sabi po rito, Lucas 6:12-13. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Pumili siya sa kanila ng 12 at sila'y tinawag niyang mga apostol. Amen? Si Jesus Christ, humingi din ng advice sa Ama sa pamamagitan ng panalangin. Tayo naman, humingi rin tayo ng advice doon sa mga alam natin na mga lingkod ng Diyos. We need the advice of godly man. At syempre, pinakamatibay na salita ng Diyos. Wala nang papantay pa doon. Kapag ang pagpapasya mo ay batay sa salita ng Diyos, sigurado ka doon. Amen? Sabi mo siya katabi, sigurado ka doon. Amen? Walang nag-influensya sa iyong tao, sa inuman. Ikaw mismo at salita ng Diyos. Number 3, sa ating pagdidesisyon, pagpapasya, ask the guidance of the Holy Spirit. Hello. Ito pong tagpong ito ay, di ba ang Huda, siyempre, nung panahon ngayon, maliit lang ang bansa yun. 3 kingdom po yung sasakop. Nag-alyansa, nagkaisa po yung malalaking kingdom. Amonita, Mobita, Edom. Ang hari po noon sa Judah ay si King Josaphat. So, ang maganda naman kay Josaphat, bagaman nandun talaga, normal, natakot siya. Pero alam niya yung lalapitan niya. Amen? Alam niya. At siya nagpakumbaba, umamin siya sa Diyos na hindi ko kaya ang ganitong laban. Amen? Sa ating buhay po, may mga pagkakataon na hindi laban natin. Yung mga nangyayaring pagsubok, problema sa ating buhay, hindi laban natin. Amen? Ito ay laban ng Diyos. Sabi mo sa katabi, laban to ng Diyos. Nung sasalakayin siya ng 3 malalaking bansa, ang ginawa po ni Josaphat, nagpakumbaba. Kaya napakaganda talaga, nagpapakumbaba eh. Umamin siya na, Lord, wala po akong magagawa. Ikaw lamang ang aming inaasahan. Nanawagan siya sa Huda, mag-ayuno tayo. Amen. Manalangin tayo, mag-ayuno. Yun lang ang kanyang ginawa. Magpakumbaba tayo, manalangin, mag-ayuno. At nung sila po ay dumipende sa Diyos, habang sila po ay nananalangin taga-ayuno, nanaog po ang Banal na Espiritu. Sabi mo siyang katabi, nanaog ang Banal na Espiritu. Sabi po rito sa 2 Chronica, chapter 20, verse 14 to 15, ang Espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jahaziel, na anak ni Zacarias. Holy Spirit. Amen? Apo siya ni Binaiyas, na anak ni Jeel, na apo naman ni Matanyas, isa sa mga Levitang anak ni Asaph. Habang sila'y nananalangin, nag-aayuno, nagtitipon, biglang lumukob yung Banal na Espiritu kay Jahaziel. At ito po ang sabi. Tignan niyo po. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Josaphat, at kayong mga taga-Hudang at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot, ni masiraan ng loob, dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban, hindi kayo. Inuulit ko, hindi lahat ng laban atin. Sabi mo sa iyong katabi, hindi lahat ng laban atin. Yung pagising sa umaga, laban natin yan. Amen? Hello? Pero yung ganitong sitwasyon, laban na ito ng Diyos. Amen? 3 bagay na naman ang ginawa ni Haring Josaphat. Di ba? Nag-pray. Anak, nandyan yan, no?
Nag-pray sila. Ayan. Sige, napawi ko pala. No. Una, nag-pray po sila. Pakumbaba, umamin. Lord, hindi namin kaya ang labang ito. Habang sila ay nananalangit taga-ayuno, nanaog ang banal na Espiritu. May word. Amen? Mahalaga ang word eh. Kaya maraming tao napapahamak, walang naririnig. Sabi mo sa katibay, walang naririnig. May word. Kasi iba pagka may word eh, pag may word ka, alam mo ang gagawin mo. Pag wala kang narinig, naku po. Hello? Kailangan muna talaga manahimik eh. Hindi, kailangan stop muna. Amen? Sa sasakyan, hindi mo alam yung pupuntahan mo, ay huminto ka muna. Para makapag-isip, para makapag-evaluate, para makapagtanong, para makapag-inquire. O sila nag-inquire muna sa Diyos. Nakinig. Ay may instruction. Ang alam niyo po, si Josaphat, hindi naman siya gumamit ng mga pana, palaso. Amen? Tinawag lang niya mga awit. Amen? Palakpakan natin ng Diyos sa music ministry. Amen? Tinawag lang niya ang mga awit. Hello? Siyang pinapunta sa unahan, awitan sila, awit. Ay ngayon, nung sila nag-aawitan, narinig po ng Amonita, Mobita, Edom, nagulo sila. Sila po nagpatayan. Tanungin niyo ako bakit? Galaw ng Diyos yun eh. Ang Diyos nga nakakaalam ng kinabukasan natin. Jeremiah 29 verse 11. Hello? Omniscient siya. Akala mo lang yung pagsubok na problema mo, dinadaan ang parusa ng Diyos. Hindi. Maganda yan sa bandang huli. Alam na ng Diyos yan. Ang ending niyan. Hello? Kaya ang labang yan, hindi laban natin. Laban ng Diyos yan. Amen? Di ba? Nagapi nila yung tatlong malalaking kingdom. Bakit? Pamamaraan ng Diyos eh. Hindi man sila gumamit ng mga pana. Ang ginamit talaga laan nila ay yung nagpuri sila. Sabi sa Isaiah 55 verse 8 to 9, ang pag-iisip ng Diyos ay hindi natin pag-iisip. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi natin pamamaraan. Tatlong bagay yung ginawa ni Josaphat. Pray, listen, obey. Amen? At sa panahon natin ito, kaya nga number 3, ask the Holy Spirit. Amen? Sabi po rito sa John 16:30, sa panahon natin ito, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Grabe. Pag close tayo sa Holy Spirit, yung future mo, papakita ni Lord yan. Vision. Amen? Hello? So, yun lamang. Nagtagumpay si Josaphat. Dahil ang labang yon ay hindi laban nila. Kaya palang gapiin ng Diyos kahit parang sa panahon ni Gideon, 32,000 yung mandirigma ng Israel. Sabi ng Diyos kay Gideon, marami ang kasama mo. Baka pag nanalo kayo, isipin nyo na kaya nanalo kayo, gawa nyo, marami kayo. Sabihin mo yung natatakot, from 32,000, 300 lang ang natira. Amen? At yun ay dedicated sa Diyos. Amen? Kasi nga gusto po ng Diyos, siya lagi ang ating panampalatayaan. Future natin, future ng ating pamilya, mga anak natin. Apo, may mga pangarap tayo, pero kailangan huwag nating huwag iwawala sa pangarap natin ng Diyos. Kahit paanong marating natin sa mundong ito, kung hiwalay tayo sa Diyos, mabibigo tayo.
Pero yung lahat ng mga plano at layunin ng Diyos sa ating buhay, kagaya ng ginawa ni Jehoshaphat, nag-pray sila, nakinig, sumunod. At isa rin, sa ginawa nila, nag-fasting sila. Amen. Alam niyo po, bilang mga mananampalataya, isa ring weapon to pag natutunan natin to. May mga problema ang tao na hindi kaya lamang ng panalangin. Pero pag natutunan natin yung nagpapasting tayo, part yan ng discipline. Kasi ang ating katawan, body, soul, and spirit. Marinig natin ang tinig ng Diyos kung tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kailangan malakas yung ating spirit. Kasi iba yung hilig ng laman, iba yung hilig ng Espiritu. Amen? Kaya po nagtagumpay sina Jehoshaphat. So, tatlo lang ang ating napag-aralan. How to have divine decision. Be silent and listen to the Word of God. Basic. Sabi mo siya katabi, basic. We need the advice of godly man. Kailangan natin na may mentor tayo. Amen. May nag-a-advise tayo. Kung si Jesus nga, humingi ng advice sa Ama nung pumili siya ng mga alagad. As the guidance of the Holy Spirit. Pag ginay tayo ng Holy Spirit, yung akala mo napakabigat. Pero pag lead tayo ng Holy Spirit, madali pala. Amen? Bakit ko nakaya ito? Ako'y dati mahihiyain. Pero bakit nakatayo ako doon? Ba't ko nagawa yun? Hindi naman ako sanay na magsalita sa maraming tao. Pero bakit ko nagawa yun? Because the anointing of the Holy Spirit. Ang sabi po ng Panginoon Hesus sa mga alagad, ihaharap ko kayo sa mga gobernador. Hindi kayo magsasalita. Ang banal na Espiritu. Amen? Tayo po ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Si Jesus lamang ang ating buhay. Yan, ha? Si Jesus lamang ang nagpupuno sa atin at kasagutan sa ating mga panalangin. Habang inaawit natin ito, gawin natin itong pagsamba. Ang lugar na ligtas ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos at nasa pakikipagrelasyon kay Kristo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa ating mga desisyon, pagpapasya, maliit man yan, malaking bagay, huwag mong iwawalay ang salita ng Diyos. Ididepensa tayo ng salita ng Diyos. Gawin natin itong panalangin sa ating buhay. Ang buhay ko yes. Kagaya ng Panginoon Hesus, bago siya magpasya, na pumili, magdesisyon sa kanya mga alagad. Lumapit muna siya sa Ama. Ang sabi doon, magdamag. Si Maria, na nahimik, mas mahalaga sa kanya ang lalabas sa bibig ng Panginoong Hesus. Ikaw lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. Kaya
Hayaan niyo po ngayong umaga, mapuno tayo ng presensya ng Diyos habang sinasamba natin siya. Ang hinahanap ng Diyos ay mga taong sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Pinili ni Maria kung ano ang mahalaga. At ito'y hindi aalsin sa Kanya. Ang buhay ko, O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat. Sambahin mo ang Diyos ngayong umaga. Pinapalakas niya ang intimacy natin sa Kanya. Ikaw lang. Mahalaga ang relasyon mo sa Diyos. Mahalaga ang idinideklara mo ngayon. Litrato yan ng magandang kinabukasan ng iyong pamilya, ng iyong angkan. Yung binibigkas mo ngayong umaga. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lang. Sa'yo lamang. Sumampalataya ka sa Kanya. Hindi mo laban yung pinagdadaanan mo ngayon. Ano man pagsubok, problema mo ngayon, hindi mo laban yan. Laban ng Diyos yan. Makinig lang tayo sa tinig ng Holy Spirit. May word na ibinababa ang Diyos sa atin. Yan lamang ang gagawin natin. Mahalaga ang panahon ng pananahimik. Lord, release instruction sa buhay ng bawat isa. Release revelation ngayong umaga. Ikaw ay sapat, Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, Ikaw lamang. Sambahin natin ang Diyos. Sa'yo Lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lang, sa'yo lamang Sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lang, sa'yo Yes, thank you, Jesus. sumasamba. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ikaw lamang ang daan, katotohanan at buhay patungo sa Ama. Yes, Jesus. Sa'yo magtitiwala Ikaw ang aming kaligtasan. ang buhay. Sa pangalan mo, may kasagutan ng aming panalangin. Ikaw lang.
Salamat sa banal mong dugo na luminis, tumubos sa aming buhay, sa lahat na nakakonect sa church na ito. Salamat sa pagmamahal nyo, hinugasan kami ng dugo ni Jesus. Salamat po, Ama, sa kaligtasang natamo namin at ang aming pangalay nakasulat sa aklat ng buhay, naging anak mo kami at tuloy-tuloy po yung pakikipagrelasyon po namin sa inyo. Salamat ngayong umaga, pananatilihin namin sa aming mga puso ang inyong salita, O Diyos. At salamat din sa aming mga mentor, mga nagtuturo sa amin. Lord, thank you po dahil patuloy niyo pong pinalalago ang aming pananampalataya. Salamat din po sa Holy Spirit na siyang nag-guide sa amin, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Kung kayo po'y bago na ngayon lang nakadalo sa ganitong gawain, nasa tahanan man kayo, nasa ibang bansa man kayo, mahal kayo ng Diyos at ito yung pagkakataon na ibinababa ng Diyos yung kapayapaan sa ating puso. Sumunod kayo sa aking panalangin, sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. salamat po sa inyong pagmamahal. Inialay mo ang iyong buhay. Inialay mo ang iyong Namatay ka buhay. sa krus ng Kalbaryo, Namatay ka sa krus ng muling Kalbaryo. nabuhay, Muling nabuhay. upang matubos ako sa Upang kasalanan. matubos ako Salamat sa kasalanan. kapatawaran. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso. Maghari ka sa aking bilang puso. Panginoon Bilang Panginoon. at tagapagligtas. At tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin. Lord, yung mga tumanggap po sa inyo, bagulang man sila, kabataan, ang kanilang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay, saan mang bansa, probinsya sila naroon, dalhin nyo sila sa mga yung mga lugar na kung saan ay pinapangaral sa Jesus na sila mang ang tagapagligtas, O Diyos, at lumago sila sa pananampalataya, 10 ng kanilang pamilya. Bless nyo sila. Ito po ang simula ng kanilang tagumpay, O Diyos. At Lord, sa lahat ng naririto, mga ama, ina, dalagat, binata, pagpalain nyo sila. At sa mga nakikinig sa ibang bansa, sa aming mga desisyon, pagpapasya, samahan nyo kami. Maliit man ito, malaking bagay man ito, para man ito sa trabaho, para ito sa pag-aaral, para man ito sa pagpunta sa ibang bansa, o anuman, kahit sa pagboto, sa aming mga desisyon, dinudulog namin ito sa inyo, O Diyos. At thank you po dahil kasangga namin kayo, kasama namin kayo. Kagaya po ni Haring Hosapat, ang mga pagsubok at problema ang pinagdadaan ng bawat sa ay laban nyo. Pagkatapos po ng mga pagsubok at problemang ito, Miss malakas kami, Miss matatag kami. Tulad ng agila, Miss malayo po ang aming malilipat. Miss malayo po ang aming mararating. Salamat sa mga pagsubok at trials. Lord, salamat po sa mga may sakit, pinagaling nyo na sila. Ano man kanilang karamdaman, Lord, release permanent healing. Sa mga tahanan, sa mga nasa ibang bansa, permanent healing right now in Jesus' name. Lord, salamat sa freedom, revival, restoration sa buhay po ng bawat isa. At ang aming minamahal na bansa ay pagpalain nyo. Alam namin, mahal namin ang bawat Pilipino. Yung 120 milyong Pilipino. Yung 8 billion tao sa buong mundo. Mahal namin po sila. At Lord, dalangin namin kung paano nyo kami niligtas, ganyan din pong gawin nyo sa kanila. Sabi po sa 1 John 2:2, sa Jesus ang handog para sa kapatawaran sa sangkatauhan. O Diyos, at kung anumang pagkakamali ng aming bansa, patawarin nyo ito. And behalf po ng aming bansa. At Lord, salamat sa pag-asa. At kayo ang may-ari ng bansang Pilipinas. Kayo ang may-ari ng hininga ng tao. Kayo ang nagbibigay, kayo ang kumukuha nito. At kayo rin po naglalagay sa posisyon, kayo rin ang nag-aalis. Sa darating na eleksyon, ilagay nyo po yung mga pamantayan ng inyong salita. May kakayanan, may takot sa inyo, may mapagkakatiwalaan, hindi masusuhulan. Yung atmosphere ni Jesus ang daladala nila. At alam namin, ito'y hawak mo. Hindi namin kayang baguhin ng aming bansa. Hindi namin kayang baguhin ng mga tao. Ang pagbabago at karakter ng tao, kayo ang gagawa nito. Karapatan namin sila ipanalangin. At sa darating na eleksyon, sabi po sa Kawikaan 19:21, ang tao maraming pinaplano at iniisip. Ang kalooban nyo pa rin po ang magaganap. Kalooban nyo po maganap sa darating na May 12. Alang-alang sa mga anak at apo ng mga kapatid ko, alang-alang sa next generation, ang bansang Pilipinas ay si Jesus ang Panginoon. Sa Jesus ang Panginoon ng Luzon, Visayas, Mindanao.
ng mga OFW. Bless din niyo po mga OFW. Lahat na nakakonekta dito. Pagpalain niyo po, kapayapaan maghari sa kanilang puso. Bless niyo po ang kanilang kabuhayan. Lahat ng kabuhayan ng mga anak mo sa Pilipinas sa ibang bansa ay bless. Ang mga magsasakay, aani na masagana. Ang mga naghahalaman ay aani din na masagana. Yung mga may poultry na manok at itik. Mga nagtatrabaho sa gobyerno, private sector sa ibang bansa, Lord, release promotion. Anointing of Abraham ay dumaloy. O Diyos, gagamitin nyo kaming channel of blessing sa iba't ibang bansa, O Diyos. Bless din nyo ang kanilang mga anak at apo, ng mga nag-aaral, akit, lahat sila na entablado. Yung mga gagraduate ngayong buwang ito, sa sunod na buwan, salamat sa sakripisyo ng kanilang mga magulang. Salamat sa kanilang mga pagpupuyat. Hindi po nawawala ng kabuluhan ang pagtatanim ng magulang. Regalo niyo po ang mga kabataan mula kids, youth, ipagtanggol niyo po sila. Lahat ng kabataan sa bansang Pilipinas. At lahat ng churches, i-bless niyo ngayong umaga. Salamat sa victory ng mga gawain sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang bansa. Bless niyo po ang body of Christ. We declare that Jesus is Lord over body of Christ. Magtatagumpay lagi ang bawat isa. Salamat po, Diyos. We are blessed. We are anointed. In Jesus' name we pray. Amen and amen.